Isang mapagpalang araw po para sa inyo lahat. Ako nga po pala si Alex Mel and welcome back to our 365 daily devotions with Pastor Russell Ocampo. And for today po ay pagpapatuloy po natin yung ating serye na Seminary Edition. And for our topic po for today ay malalaman mo ba kung ikaw ay ligtas na? Or assurance of salvation. And for our scripture naman po, you can find it on book of Ephesians chapter 1 verses 4 to 6. And basahin po natin yung kasabihan po dito sa talata. For the English version po ay, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. And for the Tagalog version po, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo itinalaga sa pagkukupkop upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo, ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. And for our teachings naman po, number 1 po ay we can know we are saved. Tayo po ay maaaring magkaroon po ng katiyakan sa ating kaligtasan dahil po sa pangako ng Diyos sa kanyang salita. Sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo, alam po natin na tayo ay kanyang tinubos at binigyan ng buhay na walang hanggan. Ang katiyakang ito po ay nagbibigay po ng kapayapaan at pag-asa po sa gitna ng mga pagsubok na maaari po nating harapin sa ating buhay ngayon o sa susunod pa pong araw. And for the second teachings po ay God's salvation cannot be lost. Ang kaligtasan po na ibinibigay po ng Diyos ay hindi po nawawala sapagkat ito po ay nakasalalay sa kanyang katapatan, hindi sa ating kakayahan. And wala pong sinuman o anumang makakapaghiwalay sa atin mula po sa Diyos, sa pag-ibig po ng Diyos at sa pamamagitan po ni Kristo. Ito po ay nagbibigay sa atin ng lakas upang manatili sa pananampalataya. And for the third teachings po ay the Spirit is the guarantee of our salvation. Ang Espiritu Santo daw po ang katibayan at selyo ng ating kaligtasan, and siya po ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo po ay mga anak po ng Diyos at nagbibigay gabay sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Ang presensya po ng Espiritu sa ating buhay ay nagpapatunay po ng ating kaugnayan sa Diyos. And for our applications naman po, first po ay do not be afraid of sufferings or death. Sabihin po na huwag daw po tayong matakot sa mga paghihirap o kamatayan sapagkat ang ating kaligtasan po ay tiyak sa Diyos. Ang mga pagsubok po sa buhay ay pansamantala lamang at may layuning palakasin ang ating pananampalataya. Ang kamatayan po ay hindi katapusan kundi simula po ng walang hanggang buhay kasama si Kristo sa langit. And for the second applications po, develop a thankful and worshipful heart. Linangin daw po natin ang pusong mapagpasalamat at sumasamba. Pasalamatan din daw po natin ang Diyos sa araw-araw dahil po sa kanyang kaligtasan at biyaya na pinagkakaloob po sa atin. Ang pusong punong-puno ng pagpapasalamat po ay magbubunga po ng mas malalim na pagsamba at mas matatag po na pananampalataya sa ating Panginoon. And for our last applications naman po, serve God by leading your network to Christ. Paglingkuran daw po natin ang Diyos sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng Ebanghelyo sa ating pamilya, kaibigan at komunidad. Maglaan po tayo ng oras upang magbigay patotoo sa kabutihan ng Diyos at ikayatin po natin ang iba na sumampalataya kay Kristo. Ito din po ang paraan upang maipakita ang ating pasasalamat at maging instrumento sa kanyang gawain. And dito po nagtatapos sa ating devotion for today. Maraming salamat po sa pakikinig.